Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, ayon kay Zhang Yilong, ang sinasabi lamang niya ay ituturing na isang papuri sa mundong iyon, ngunit tinanong niya sila kung sigurado ba silang kakayanin nila kapag may mang-insulto sa kanilang mga magulang. Pagkatapos nun, biglang sinabi ni Zhang Yilong kina Jiang Ho at Jie Galwun na magsisimula na ang pagsasanay. Kasunod nito, inutusan sila ni Zhang Yilong na humarap sa isa't isa at sabihin ang lahat ng negatibong bagay na maiisip nila tungkol sa bawat isa. Kapag nanginag ang kanilang katawan, kinagat nila ang kanilang labi, o nagpakita sila ng anumang reaksyon, talo sila. Nang walang pag-aalinlangan, tinawag ni Jiang Ho si Zhou Wei na isang negosyanteng bulag sa pera. Ngunit sinabi lamang ni Zhou Wei kay Jiang Ho na ang tinutukoy niya ay ang kanyang sariling ina. Pagkatapos ay tinawag ni Jiang Ho si Zhou Wei na isang sipsip. Ngunit muli lamang sinabi ni Zhou Wei sa kanya na ang tinutukoy nito ay ang kanyang sariling ina. Bilang resulta, labis na nagalit si Jiang Ho. Gayunpaman, namangha si Zhang Yilong kay Zhou Wei. Ngunit naguguluhan din siya kung bakit sinasayang ng isang taong may ganoong kalaking talento ang sarili niya sa lugar na iyon. Kaya sinabi ni Zhang Yilong kay Zhou Wei na hindi niya iniisip na kailangan pa nito ang kanyang mga pagsasanay. Gayunpaman, sa isip ni Zhou Wei, napakadali lamang yun para sa isang taong nakapagbasa na ng lahat ng uri ng insulto mula sa internet. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Zhang Yilong si Jiang Ho kung bakit hindi na lamang niya subukang huwag magbukas ng bibig. Kasunod nito ay sinabi niya rito na huwag makisali sa anumang laban. Itago na lamang ang kanyang mukha gamit ang isang sombrero at magpanggap na isang ordinaryong dumaraan. Ayon naman kay Jie Galwun, magandang ideya iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na magpapanggap na lamang sila na si Jiang Ho ay kanilang escort o kung anuman. Ayon pa kay Zhou Wei, hindi niya naisip iyon. Sa kabilang banda, labis na nagalit si Jiang Ho sa sandaling iyon. At iniisip niya kung bakit ginagawa pa nila iyon hanggang sa puntong iyon. Dapat ay iyon na ang ginawa nila mula pa sa simula. Gayunpaman, tinanong sila ni Jiang Ho kung kailan sila aalis. Ngunit ayon kay Zhou Wei, kailangan muna nilang ipahayag na sila ay magbabakasyon at matapos tapusin ang ilang maliliit na negosyo roon, saka sila aalis. Agad namang sinabi ni Jiang Ho kay Zhou Wei na padalhan na lamang siya ng liham at agad siyang sasama. Samantala, habang paalis na si Jiang Ho, sinabi ni Zhou Wei na narinig niyang may hindi bababa sa 8,000 martial artist sa Hope Chian Ryan. Agad naman, sumang-ayon si Jie Galwun sa kanya at ayon dito, kalahati sa kanila ay nasa Namchang. Kaya tinanong ni Zhou Wei si Jie Galwun kung paano nila hahanapin si Yun Bong Rayong sa Namchang, na puno ng mga maestro ng Hope Chian Ryan, gamit ang kanilang kakaunting karanasan. Ayon kay Jie Galwun, ang Life Energy Detection Technique ay kayang makadetekta ng kahit sino, gaano man katalino ang kanilang pagbabalat kayo. Dagdag pa ni Jie Galwun, ang Sound Detecting Technique ay nagpapalakas ng pandinig ni Zhou Wei hanggang sa hindi kapani-pani walang layo. Bukod pa rito, pinahihintulutan sila ng X-ray vision na makakita kahit sa loob ng laman ng tao. Kayang labanan ni Zhou Wei ang mahigit 100 maestro ng sabay-sabay, pati na rin ang mahigit 30 Great Masters, at maging ang 5 Supermasters. Maaari nilang gamitin yun bilang kanilang kalamangan. Gayunpaman, tinanong ni Jie Galwun si Zhou Wei kung gusto pa ba niyang magpatuloy siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jie Galwun na imyon sa libu-libong uri ng lason, imyon sa lamig, katawan na parang bakal, at isa sa mga espada. Sword levitation, paglipad gamit ang espada. Subalit inutusan ni Zhou Wei si Jie Galwun na tumigil. At sa isip niya, hindi siya sigurado tungkol sa pagiging imyon sa libu-libong uri ng lason at sa lamig. Gayunpaman, sinabi ni Jie Galwun kay Zhou Wei na lahat ng plano at taktika ay kulang kumpara sa kanyang talento. Iyon ang bagay na pinaka-ikinatatakot ni Jie Galshingi. Dagdag pa ni Jie Galwun, higit sa lahat, hanggat hindi nanganganib ang kaligtasan ng kakampi ni Zhou Wei, madali siyang makakatakas sa panganib ng mag-isa. Sa ganoon, sapat na ang kanilang mga sandata. Kung may sakunang mangyari, i-update na lamang ni Zhou Wei ang alyansa o ang pamilyang Namgang tungkol sa sitwasyon. Ngunit tinanong ni Zhou Wei si Jie Galwun kung ang ibig ba nitong sabihin ay mandadaya siya. Ayon kay Jie Galwun, iyon ang pinakatumpak na paraan upang ilarawan iyon.
Gayunpaman, nalito si Joey kay Jae Galwoon at napapaisip siya kung ang tingin ba nito sa kanya ay isa siyang tikang time bomb. Samantala, sinabi ni Joey kay Jae Galwoon na masyado niya siyang ino-overestimate. Ngunit sinabi ni Jae Galwoon na iyon ay dahil si Joey ay isang undefeatable master. Gayunpaman, ayon kay Joey, hindi naman dahil undefeatable master ang isang tao ay immortal na siya. Isa pa rin siyang tao. Kaya tinanong niya siya kung bakit siya nito sinasamba na para bang isa siyang Diyos. Agad naman, sumagot si Jae Galwoon at sinabing iyon ay dahil, maliban na lamang kung makatagpo siya ng isa pang undefeatable master, si Joey ay immortal. Parang isang Diyos. Dagdag pa ni Jae Galwoon, ang tanging taong kinatatakutan ni Jae Gal Shin-gi ay ang undefeatable master. Gaano man kaganda ang kanyang plano o estratehiya, hindi niya ito kailanman matatalo. Sa kabilang banda, sinabi ni Jo Chian kay Joey na labis na hinahangaan ni Jae Galwoon ang kanyang halos walang katapat na kakayahan sa martial arts. Agad namang sumagot si Joey na iyon din ang iniisip niya. Bigla na lamang, sinabi ni Joey na mukhang may hindi nauunawaan si Jae Galwoon dahil ayon kay Joey, hindi siya ang undefeatable master na pinaniniwalaan nito. Ngunit sinabi ni Jae Galwoon na ang pinakamahusay na maestro, ang pinuno ng pamilyang Namgang, ay nagsabing isa si Joey sa kanila, kaya tinanong niya siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na, sa totoo lang, medyo kakaiba ang kanyang transcendence. Ang ibang mga transcendent masters ay nililinis ang pundasyon ng kanilang internal energy at sinasanay ang kanilang tibay gamit ang mga teknik sa pagtatago ng kapangyarihan. Ginagamit nila ang epektibong paraang iyon sa loob ng mahabang panahon upang hubugin at patalasin ito. Kailangan nilang gumamit ng external energy upang hindi lumihis ang kanilang transcendence mula sa balanse, at kasabay nito, kailangan din nilang panatilihing kalmado ang kanilang isipan upang maiwasan ang deviation. Dagdag pa ni Joey, ang kanilang pilosopiya sa pakikipaglaban ay dapat maging makatarungan sa moralidad. Matapos ang lahat ng hirap at panahong iyon, sa tuktok ng pader ng transcendence ay may isang talampas na siyang transcendence. Gayunpaman, sa kaso ni Joey, hindi siya gumugol ng mahabang panahon at hindi rin siya nagsumikap ng ganoon, ngunit mabilis niyang naabot ang transcendence mula sa Sword Grave. Sa kasalukuyan, tatlong bagay ang ganap na niyang na-master. Ang Red Emptiness na nakuha niya mula sa Heavenly Godspeed Sword Technique Style at ang Heavenly Sword Absolute Body at Heaven's Meteor Sword na nakuha niya mula sa Sword Grave. At dahil dito, ang mga sinabi ni Jae Galwoon tungkol sa pagiging may alam sa lahat at walang katapat. Pati na rin ang tungkol sa body lightning technique, ang stepping technique, ang shot mouth sound transmission, ang face changing technique, at ang heart-stopping breathing technique ay nangangahulugan na wala siyang alam sa mga pangunahing bagay na iyon. Ibig sabihin, kalahating transcendent lamang si Joey. Mukhang isang estratehiya iyon na nabuo dahil sa lubos na pananampalataya kay Joey. Tiyak na mabibigo iyon. Gayunpaman, sa isip ni Joey, lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan lamang na nagmula sa mga nakatatanda ng angkan ng Namgang, kaya maaari na lamang niyang ipaako sa kanila ang responsibilidad. Bigla na lamang, sinabi ni Joey kay Jae Galwoon na panatilihin muna roon ang honorary guest ng angkan ng Jo dahil kailangan niyang maghanda ng isang bagay. Gayunpaman, tinanong siya ni Jae Galwoon kung gaano katagal. Agad namang sumagot si Joey na maaaring 7 hanggang 15 araw o baka isang buwan. Bilang resulta, nagulat si Jae Galwoon dahil ayon sa kanya, wala iyong katuturan dahil apurahan ang sitwasyon at wala silang ganoong karaming oras. Kaya sinabi ni Joey sa kanya na mauna na siyang pumunta sa Namchang. Gayunpaman, sinabi ni Jae Galwoon na maaari niyang bigyan si Joey ng 4 na araw, ngunit hindi na siya makapagbibigay pa ng higit pa roon. Dagdag pa ni Jae Galwoon, maaaring magliyab ang Jo Clan Merchant Corporation ni Joey. Kaya naman sinabi na lamang ni Joey na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa kabilang dako, nakatayo si Nam Gangsu nang bigla na lamang. Lumapit si Joey sa kanya. Kasunod nito, tinanong ni Nam Gangsu si Joey kung natapos na ba ang masusing outlaw training. Agad namang sinabi ni Joey na oo at ayon sa kanya, natapos na ang lahat. Kaya naman tumawa si Nam Gangsu at sinabing mukhang hindi niya muna makikita si Joey ng ilang panahon. Dagdag pa ni Nam Gangsu,
hindi si Joey ang uri ng taong tumatanggap ng pagkalugi, ngunit sinabi pa rin niyang mag-ingat ito palagi. Sa hindi inaasahan, tinanong ni Joey si Nam Gang-soo kung talaga bang iniisip nito na nasa antas ng transcendence na ang kanyang martial arts. Ngunit tinanong din siya ni Nam Gang-soo kung anong klaseng kalokohan iyon dahil ayon sa kanya, walang duda na tama sa moralidad ang martial arts ni Joey. Gayunpaman, tinanong niya si Joey kung ano iyon kung hindi iyon transcendence. Ayon kay Joey, maaaring makalikha si Nam Gang-soo ng apprehensions matapos pumasok sa estado ng ganap na kawalan ng ego mula sa Sword Grave, ngunit sinabi ni Joey na magiging tapat siya rito. Tiyak na naabot niya ang transcendence sa ibang paraan. Ngunit hindi siya kailanman nag-aral ng mga kasulatan o natuto ng isang movement technique. Hindi niya alam kahit ang mga batayan. Kaya naman, tinanong siya ni Nam Gang-soo kung anong mga kasanayan ang ipinakita niya sa kanya noong laban. Ayon kay Joey, noong oras na iyon, ang ginawa lamang niya ay kumilos ng mabilis at umiwas sa pag-atake. Pagkatapos ay sinabi niya rito na ipapaliwanag niya iyon mamaya. Dagdag pa ni Joey, sinabi ni Nam Gang-soo na ang posisyon ni Joey sa pamilya ay kapantay ng ranggo ng mga nakatatanda. Kaya tinanong niya siya kung gaano karaming martial arts ng pamilyang Namgang ang pinapayagang matutunan ni Joey. Ayon kay Nam Gang-soo, sa awtoridad ng isang nakatatanda, maaaring matutunan ni Joey ang lahat ng martial arts ng pamilya, maliban sa lihim na teknik ng pinuno ng pamilya. Agad naman, sinabi ni Joey kay Nam Gang-soo na pakiusap na turuan siya ng martial arts ng pamilyang Namgang. Gayunpaman, tinanong siya ni Nam Gang-soo kung anong martial arts ang nais niyang matutunan mula sa kanila. Direkta namang sinabi ni Joey na lahat, kasama na ang mga batayan. Dagdag pa ni Joey, nais niyang matutunan ang lahat ng pinapayagan siyang matutunan. Haha, sige, wika naman ni Nam Gang-soo. At sa isip niya, kung nais ni Joey na gumala sa Kangho gamit ang kanilang martial arts, dapat siyang matuwa dahil madaragdagan nito ang katanyagan ng kanilang pangalan. Kaya sinabi niya kay Joey, na siya mismo ang magtuturo rito. Dahil dito, agad na nagpasalamat si Joey. Bigla na lamang. Sinimulan na ni Nam Gang-soo na turuan si Joey ng Heavenly Wind Steps, at ayon sa kanya, ang unang galaw nito ay ang Six-Wheeled Wind. Ang ikalawa ay Dodging Wind. Ang ikatlo ay Great Wind. Ang ikaapat ay Lightning Wind. Ang ikalima ay King's Wind. Dagdag pa ni Nam Gang-soo, iyon ang Heavenly Wind Steps ng kanilang pamilya. Kasunod nito, tinanong niya si Joey kung ano ang tingin nito. Nang walang kung ano-ano'y. Agad na sinubukan din ni Joey, na gawin iyon ng mag-isa, kaya naman labis na nagulat si Nam Gang-soo sa sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na nasaksihan niya ang Dodging Wind. Dagdag pa ni Nam Gang-soo, ang katangian ng Dodging Wind ay ang mga ilusyon at pag-iwas sa mga teknik. Isa itong teknik sa pag-iwas upang makalabas sa mapanganib na sitwasyon sa pamamagitan ng paglikha ng hangin at pagdadala ng kaguluhan sa mga kalaban. Ngunit ayon kay Nam Gang-soo, ang kasanayang iyon ay maaari nang maging isang pag-atake sa sarili nito. Bigla na lamang, natigilan si Joey, pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Nam Gang-soo. Masyado lamang siyang nasabik na subukan iyon. Agad namang sinabi ni Nam Gang-soo kay Joey na huwag mag-alala. Pagkatapos nun, tinanong ni Nam Gang-soo si Joey kung iyon nga ba talaga ang Dodging Wind. Direkta namang sinabi ni Joey na tama si Nam Gang-soo. Gayunpaman, tinanong siya ni Nam Gang-soo kung bakit iyon napakalayo sa itinuro niya. Ayon kay Joey, inalis niya ang lahat ng hindi kailangang galaw at nagdagdag ng iba't ibang pamamaraan upang mapataas ang pagiging perpekto nito. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang lahat ng iyon sa pamamagitan lamang ng mga salita. Kaya naman muling ipinakita ni Joey iyon kay Nam Gang-soo, ang teknik na iyon. Gayunpaman, ayon kay Nam Gang-soo, gamit lamang ang isa sa 10 bahagi ng orihinal na bilis. Parang ibang teknik na ang kanyang nakikita. Nagtataka si Nam Gang-soo kung ang ilan ba sa pinakamahuhusay na teknik sa buong mundo ay magiging kasing perpekto ng isang iyon. Dagdag pa ni Nam Gang-soo, pinag-aralan niya ang kasanayang iyon ng buong buhay niya, ngunit hindi niya kailanman naisip na subukan ang ganoong mga galaw. Ayon naman kay Joey, matapos niyang ilapat ang physics sa kasanayang iyon, naging katulad ng mga figure skater ang mga galaw. Masyado yung kumokonsumo ng enerhiya. Maliban na lamang kung kinakailangan, naisip ni Joey na dapat niyang iwasang gamitin iyon.
Sa kabilang banda, dapat sana ay hindi magustuhan ni Nam Gangsu ang ideya ng pagbabago sa kanilang orihinal na kasanayan, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Samantala, tinanong ni Nam Gangsu si Joey kung maaari ba niyang ipakita iyon muli ng mabagal. Agad namang sumang-ayon si Joey. Sa oras na ito, habang ginagawa ni Joey ang dodging wind, bigla siyang pinahinto ni Nam Gangsu at sinabing, Teka, ang galaw na iyon. Ano ba talaga ang galaw na iyon? Paano nagdurugtong ang mga ganoong galaw? Hindi ba't para bang ang isang espasyo ay konektado sa ibang mga espasyo sa isang linya? Gayunpaman, walang masabi si Joey sa sandaling iyon dahil ayon sa kanya, hindi niya iyon maipapaliwanag maliban na lamang kung tuturuan niya muna si Nam Gangsu ng physics. Kaya sinabi na lamang ni Joey na isa lamang iyong nakasanayan. Sinabi rin niya rito na isipin na lamang iyon sa ganoong paraan at turuan siya ng susunod na teknik. Pagkalipas ng 4 na araw, natigilan ang mga matandang ito sa kanilang nasaksihan. Ayon sa kanila, isang bagong namgang ang nalilikha batay sa 400 taong tradisyon ng namgang. Sinasabi nilang walang hangganan ang langit at wala itong katapusan, ngunit para bang nakikita na ng matanda ang hangganan nito roon mismo. Ang ningning na, iyon sa kalangitan ay tila higit pa sa anumang umiiral sa mundong iyon. Hindi makapaniwala ang matandang nasa kanan na isa iyon sa martial arts ng kanilang pamilya. Ayon kay Namgang Song-chan, walang ordinaryong tao ang kailanman makakakopya niyon. Ordinaryo. Paano mo matatawag na ordinaryong tao kaming mga nakatatanda ng pamilyang ito? Wika naman ng matandang ito. Dahil dito, sinabi ni Namgang Song-chan sa kanya na huwag husgahan ang mga bagay ayon sa pamantayan ng mundong iyon. May nararamdaman si Namgang Song-chan mula sa taong iyon. Isang makapangyarihang bagay na hindi maaaring makuha sa mundong iyon. Gayunpaman, nalito ang nakatatandang ito. Kaya tinanong niya si Namgang Song-chan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ayon kay Namgang Song-chan, isang bagay na hindi nila nakikita gamit ang kanilang mga mata. Isang bagay na sumisira sa lahat ng kanilang paniniwala. Pagkatapos nito ay tinanong niya siya kung hindi ba nila naranasan ang ganoong bagay ng 3 beses na sa Jungwon. Kaya naman, labis na nagulat ang nakatatandang ito sa sandaling iyon. Dagdag pa ni Namgang Song-chan, sigurado siya sa sandaling iyon na si Joey ang tiyak na susunod na immortal. Sa kabilang banda, sinabi ni Namgang Su kay Joey na naipakita na niya rito ang lahat ng martial arts ng kanilang pamilya maliban sa mga lihim na teknik ng pinuno ng pamilya. Agad namang nagpasalamat si Joey kay Namgang Su para sa kanyang mga turo. Ngunit sa isip ni Namgang Su, ang Emperor's Sword Shape, nais din niyang ipakita iyon kay Joey dahil sigurado siyang magagawa pa rin itong gawing perpekto ang kasanayang iyon ng tama at wasto. Bigla na lamang, sinabi ni Namgang Song-chan sa kanyang kapatid na hindi iyon maaaring mangyari. Sa kabilang panig naman, tinanong sila ni Joey kung maaari na ba siyang umalis sa oras na iyon. Agad namang sinabi ng mga nakatatanda sa kanya na maaari na siyang umalis. Sinabi rin ni Namgang Su kay Joey na sapat na ang kanyang nagawa. Sa puntong ito, habang nakatitig si Joey sa mapa, biglang binati ni na Manager Lee at ni Jae Gal-woon si Joey. Pagkatapos nun, pinaupo sila ni Joey. Kasunod nito, tinanong ni Joey si Jae Gal-woon tungkol sa kanyang plano bago sila umalis. Sinabi rin ni Joey na titingnan nila kung maayos ba itong naplano. Gayunpaman, tinanong siya ni Jae Gal-woon kung hindi ba niya nasabi na rito na hahanapin nila ang mga espiya o spy. Ngunit, bigla na lamang ngumiti si Joey at sinabing, napakaswerte naman ng mga espiyang iyon. Sabihin nating nakita natin sila. Ano ang susunod? Gayunpaman, tinanong ni Jae Gal-woon si Joey kung ano ang ibig niyang sabihin at ano ang susunod dahil ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na nasa kanila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap hanggang sa sandaling iyon. Kaya tinanong niya siya kung minamaliit ba niya ang kanilang kakayahan. Dagdag pa ni Jae Gal-woon, hindi lamang nila malalaman ang tungkol sa kanilang pera, lakas tao, at mga supply, kundi pati na rin ang talaan ng mga goso na lalahok sa kanilang susunod na plano, kung kailan nila isasagawa ang plano, at lahat ng iba pang datos. Ayon kay Jae Gal-woon, lubos nitong mababago ang paraan ng paghahanda ng alyansa ng MERM. Ngunit tinanong ni Joey si Jae Gal-woon kung ano ang kasunod noon kung ipagpapalagay nilang ipinadala nila ang lahat ng impormasyong iyon sa alyansa.
Agad namang sumagot si Jay Galwon na kung mawala sa kanila ang lalawigan ng Anhui, ang mga ancestral rights na matatagpuan sa palasyo ng alyansa ay kailangang mamuhay na katabi nila. Sigurado si Jay Galwon na magpapadala ang alyansa ng ilang tao. Hindi bababa sa 3 hanggang 4 na malalaking grupo ng mga sundalo ang patutungo sa lalawigan ng Anhui. 4 lang, hindi ba masyadong kaunti iyon? Wika pa ni Joe. Bilang karagdagan, tinanong din niya si Jay Galwon kung hindi ba may 13 ang alyansa. Agad namang sumagot si Jay Galwon na hindi lamang sila ang mga kaaway ng alyansa. Ayon kay Jay Galwon, kailangan din nilang bantayan ang hangganang nag-uugnay sa Honam at Guizhou laban sa Sachien Hill. At marami rin ang mga taong ipapadala mula sa pamilyang Namgang. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.